So, what's up sa inyo mga tip kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayong muli dito sa Arise Crossover. Yung mga tip kuya, dumating na po yung bagong Halloween update, no? And madami tayong pag-uusapan. Check natin isa-isa lahat ng bago. Yes, sir. And papakita ko sa inyo yung run ko solo nung Halloween doon sa Halloween Raid Key, no? Kasi nakuha ko na siya solo lang. Kung makikita nyo, meron na po akong Halloween Monarch, and maganda po yung Halloween Monarch. Pati yung weapon na bago is yun yung magiging best weapon, pati yung best shadow sa ngayon. Kaya huwag kayong mag-alala, papakita ko sa inyo kung paano ako ginawa, and yung diskarte ko, and pati yung mga talents na ginamit ko para doon. So bago natin umpisahan itong mga tip kuya, syempre hindi natin pwede kalimutan ang mga nagpapa-wash out. So mga atit ko yung umpisahan natin sa bagong dalawang ranks na dagdag po ngayon, no? So may dalawa tayong bagong rank, which is yung Hyper Ruler and yung Hyper Ruler Plus. So makikita nyo, Hyper Ruler Plus na po ako. Sobrang dali lang nila actually, kailangan nyo lang talaga ng ma-push lang yung pinaka-infernal nyo, tapos yung level nyo. Sa Hyper Ruler or HR mga tit kuya is kailangan nyo po ma-reach yung level 800 and yung floor 225 sa Infernal, okay? Kailangan ma-reach nyo po yung floor 225 sa Infernal. Then kapag dating nyo naman po ng HR Plus, kailangan nyo po ng 900 level and ma-clear yung floor 250. Basta makabot kayo ng floor 250 is pwede nyo nang i-take yung mga quest na yun. So, madali lang siya ngayon kasi nga may bagong rank. Kung makapag-rank up kagad kayo, di ba, madadagdagan yung additional damage nyo para sa mga shadow nyo if shadow build kayo, kaya mas madali po siya. Ngayon, kung nahihirapan kayo, tingin nyo parang hina pa rin ang damage nyo, ang marerecommend ko po sa inyo is unahin nyo talaga yung mga relic nyo, lalo na yung mga shadow level na relics. Doon muna kayo mag-focus, unahin nyo. Kung weapon naman kayo, edi yung mga damage na weapon damage relic yung i-max nyo. So depende kung anong klaseng build yung meron kayo. Yung relic po talaga, as in relic po yung pinakamahalaga dito kapag gusto nyo mag-push ng Infernal. Then next naman mga tit kuya is yung bagong Halloween Raid. Okay, yung Halloween Raid makikita po sa crafts. Pwede nyo siya i-craft dito for 240 candy shards, 5 pirasong common key, and 600 pieces ng spooky shards. So medyo may kamahalan siya, pero okay lang yan kasi pag nag-key dungeon naman kayo and hindi nyo natapos, okay lang kasi hindi naman siya nauubos, diba? Hindi siya nauubos. Pero tatandaan nyo mga tit kuya, if magta-try po kayo mag-Halloween Raid, make sure na meron kayong susi and nakuha nyo na yung Halloween Fragment. Kailangan na max nyo na to na-claim nyo na yung Halloween Fragment kasi kung hindi nyo po makukuha yung best drop doon sa sa raid. Kasi alam ko yung Halloween Fragment is for the Halloween Monarch ata, tsaka doon sa sword. Kaya kung di nyo pa po napapamax, bago kayo mag-Halloween Raid, ipamax nyo muna kasi baka mamaya matapos nyo, hindi nyo pa nakukuha yung fragment, okay? Sayang lang yung run nyo. So another thing po na nabago ngayong update is yung sa weapon natin, okay mga tit kuya? Kung titignan nyo po yung weapon, tapos pumunta kayo ng levels, na-adjust po yung grade, okay? Medyo pinamura nila yung pag-upgrade nyo ng weapon, tapos mas pinalakas nila yung damage na nag-i-increase. Kumbaga nagkaroon ng adjustment kasi nga sobrang mahal talaga mag-upgrade ng weapon nung hindi pa siya naayos. Talagang kailangan mo ilang run ng Infernal if gusto mong ma-upgrade kahit 2 points man lang yung weapon mo. Pero ngayon medyo mas madali na, okay? Mas worth it nang i-upgrade yung weapon, tsaka mas madali na. So, ibig sabihin ba nito magiging weapon meta na? Hindi ko sure kasi hindi pa ako nakaka-build ng full weapon build. So, ngayon, sisimulan ko sa bagong weapon. Tatry ko. Doon ko sisimulan kung maganda ba talaga yung full weapon. Then, para naman sa ating progress expansion, mga tit kuya, nag-increase na po yung level natin ng maximum into 1,100. So, makikita nyo, hindi pa ako max kasi
Nagkamali ako, okay? Nung kiniklaim ko yung reward ko para sa HR Plus ata yun, or HR, hindi ko napalitan yung stats ko, hindi ko napalitan yung relic ko for EXP, kaya konti lang yung nakuha ko. So, wag nyo gagayahin yun. So, naturo ko naman sa inyo kung paano yung ginagawa ko kaya mabilis ako lumevel pagdating sa pagke-claim ng quest. Gawin nyo na lang din yon. Then, sa stats or mastery natin mga titkuya, ang maximum na po per mastery is 825, okay? So, hindi na siya 725 ba siya dati? 725, ngayon is 825 na. Mga titkuya, bago ko ipakita sa inyo yung solo run ko, okay? Sasabihin ko lang sa inyo yung mga adjustment na naganap dito sa Halloween raid. Kasi nung kagabi, nung pagkalabas ng update, medyo mahirap talaga siya, okay? Medyo mahirap siya. Pero ngayon, medyo inayos nila and in-adjust nila yung ibang part, kaya kayang-kaya na siya i-solo. So, ito yung adjustment for solo. Marirecommend ko po talaga na mag-solo kayo kasi mas madali talaga siya ng solo, okay? Kapag may kasama kayo, sobrang bilis maubos ng oras. Again, mga titkuya, ang dami pong binago kumpara kagabi nung nirelease yung update. Mas madali na talaga ngayon. So, papakita ko na lang sa screen kung ano pa yung ibang binago. Makikita nyo na talagang na-adjust na para sa solo to. Kasi nga, isang beses nyo lang naman to gagawin eh. Depende na lang kung may tutulungan kayo. So, gano'n lang siya. So, mga titkuya, tuturo ko sa inyo yung talent na ginamit ko. Nagpapaturo din tong iba kasi nga, nire-recommend ko na mag-solo po sila. Okay, mas madali po kasi i-solo talaga to. So ngayon, ito po yung talent ko. Okay, papakita ko sa inyo. So sa 0, ang kinuha ko po is Dungeon Speeder para mas mabilis ako doon sa dungeon. Kasi may mga curse po doon, okay? May curse doon na slowness na sobrang bagal nyo. So yung Dungeon Speeder is okay. Then yung sa 75 is yung attack speed. Kailangan, ang ano po kasi doon sa raid, hindi po kailangan ng damage doon. Ang damage doon is per hit. So, the more may hit ka, the more na mababawasan mo yung mga kalaban. So, kumbaga, piso-piso yung damage nyo doon. Kaya maganda kung may attack speed kayo para mas mabilis kayo humit. Then, sa 225, yung Vorpal Soul, kasi nga, delayed second hit, ibig sabihin, may extra hit pa kayo na isa kada hit nyo. So, maganda siya, okay? Then, sa 300, Shadow Army. So, bakit po Shadow Army? Para madagdagan yung shadow slot nyo. And meron kayong 3 extra shadow na hihit. Okay? Yun yung kinaganda doon. So, maganda meron kayo yan. Tapos, 375 Dual Mastery. Hindi ko alam, hindi naman nalabas yung pangalawang weapon nyo. Pero, ewan ko, nilagay... ewan ko, ito lang ang kinuha ko sa ano eh. Yung Dual Mastery yung kinuha ko. Kasi yung Shadow General, okay lang naman kahit hindi na. Kasi ano naman kayo, magte-tempest po kasi kayo sa 525. No? Magbe-Blade Tempest kayo para lahat mai-hit nyo pa rin. So makikita nyo may mga ini-skip akong ibang level kasi wala namang, di po kailangan ng damage, okay? So 525 Blade Tempest, kailangan nyo yan. Tapos 675 Shadow Army ulit para may extra 3 ulit kayo. Then yung pinaka-last na is yung 975, yung Dungeon Speed ulit yung kailangan nyo. Maganda kung meron kayo nyan, okay? Dito naman sa Mastery or sa Player Stats, actually mali pa nga ako dito pero natapos ko pa rin eh. So makikita nyo dito, ang Shadow Agility ko is hindi naka-max. So mali ako dyan pero okay lang. Natapos ko pa rin siya. Then yung Shadow Reach ko is naka 725. Okay lang din. Pero mas maganda siguro kung mamamax nyo yung Shadow Agility pati yung Shadow Reach. Then yung Player Speed, yun yung etong tatlo. Shadow Agility, Shadow Reach, Player Speed yung pinaka maximize nyo. Yung sa akin kasi nalagay ko sa Player Experience. Nakalimutan ko. And di ko naman na-expect na matatapos ko siya kahit nakagentong stats. So, tandaan nyo, Shadow Agility, Shadow Reach, tapos Player Speed. Basta i-max nyo muna yung Shadow Reach. Then, next na yung Shadow Agility. Tapos, maglagay kayo ng konti sa Player Speed. So, mga tit ko yan ngayon, kailangan magko-commentate ako dito sa run na ginawa ko, okay? So, makikita nyo, nasa floor or nasa room 4 kagad ako. Basta, wala namang masyadong importante pagdating ng room 1 to 5. Kasi basic mobs lang sila. So wala kayong masyadong kailangan gawin dyan. Pagdating nyo dito mga titkuya sa room 6, dito ako nagkamali, okay? Late ko nabasa yung bagong update doon sa lag na kapag nasa labas pala kayo ni Witch, okay? Pag nasa labas kayo ng room niya, mababawasan kayo ng 30 seconds. So maganda nasa loob kayo para hindi po kayo nababawasan. So makikita nyo, mababawasan yung time ko paunti-unti. So nakita nyo, nabawasan ako ng 30 seconds kahit hindi ako tinatamaan. So akala ko nga yung shadow yun pala kapag nasa labas ka ng pinaka ano nya, mababawasan kayo ng 30 seconds. So maganda nasa loob kayo and iwasan nyo na lang. Madali lang naman iwasan yung ability nya.
or yung mga skill niya. Kasi dalawa lang yung skill niya. Yung isa is yung may multiple siyang nilalapag. Then yung pangalawa, yung isang malaking AOE. Okay, madali lang takbuhan yun as long na may enough speed kayo. Mga tit kuya, pag malapit nyo na matapos yung sa witch, ay mapapansin nyo na paubos na yung oras ko. No? Kala ko nga matatalo ako dyan kasi konti na lang oras kayo. Huwag kayo mag-alala pag solo po kayo, mas malaki po yung time na binibigay ng boss. Okay, pinakita ko naman kanina na na-adjust po yan. So pag solo kayo, mas maganda kasi mas malaki yung binibigay. Ngayon dito po, pagtapos nyo ng unang boss, magkakaroon kayo ng curse na maliit yung po yung range nyo. So ang diskarte po sa maze, kapag di nyo kabisado, kasi second try ko lang yan, kaya hirap na hirap din ako mag-track kung saan po yung location nila. Ang ginawa ko dito mga tit kuya, inuna ko yung mga gilid, okay? So makikita nyo, inuumpisahan ko yung bawat sulok bago yung gitna. Kasi kapag na-umpisahan nyo yung sulok, ibig sabihin yung the rest of the part of the map na lang yung natitira. Kasi pag ang ginawa nyo mga tit kuya, para bang nag-focus kayo kung saan-saan, yung paiba-iba kayo ng direction, lalo kayo mahihirapan. So makikita nyo dito, inuuna ko nga yung mga sulok para pag na-clear ko na yung kunyari yung right side, lahat ng titignan ko sa left side and middle, yun na lang. Okay, ganun siya kadali yung diskarte pagdating po sa maze kung hindi nyo kabisado. Hindi ko rin talaga kabisado yan mga tit kuya kasi nga second try ko lang po yan. So mga tit kuya, dalawang maze yan ha. Dalawang maze po yan na magkakasunod. Again, ulitin ko. Kung gusto nyo po ng diskarte sa maze kasi hindi nyo kabisado, umpisahan nyo sa isang side muna. Kunyari, right side muna kayo. Tapos papuntang left side. Ganon, para maklear nyo na mas madali. Or gusto nyo, both right side at left side muna bago yung middle. Okay? Para hindi kayo malito. Kasi pag iniba-iba nyo nga, pag iba-iba kayo dahil nakita nyo may kalaban lang, malilito kayo kung saan kayo nagumpisa. So pagtapos nyo dito mga tit kuya sa dalawang maze, makakalaban nyo naman si Zero na boss. Itong Zero na boss mga tit kuya is meron siyang ability na clone. Hindi siya na-atake pero yung clone kasi pag hindi nyo napatay, 1 minute po yung nawawala sa inyo. So maganda yung camera nyo is nandyan sa taas, yung kita yung HP bar ng boss. Meron din namang announcement na labas pero minsan hindi nyo kasi makikita. Makikita nyo pag lumabas yung announcement, hindi nyo na mababawasan si Zero. Ibig sabihin, kailangan nyo hanapin yung clone niya. So ganyan po, yung clone niya is laging nasa sulok lang, okay? 4 na sulok lang po yan, so madali lang makita si Zero and kulay green po yan, okay? Kaya makikita nyo kaagad. So pag napatay nyo yung clone, pwede nyo na ulit i-damage si Zero sa gitna. So madali lang siya. Hindi kayo mababawasan ng oras as long na makikita nyo kaagad yung clone niya. Basta mapatay nyo, okay na po yun. Pagtapos nyo mo kay Zero mga tit kuya, yung mga susunod pong room is very basic lang. Yung room 10 to 11, ano lang siya, dito na yung pangalawa yung curse, yung parang sobrang bagal nyo. Kaya maganda meron kayong dungeon speeder para kahit papaano may konting bilis pa rin. Tapos mag-dash-dash na lang kayo para hindi kayo maubusan ng oras. So ito mga tit kuya, pagdating nyo ng room 12, ito na yung pinakamahirap na part, okay? Kapag di kayo sanay. Dito sa Death Vermilion, medyo mabilis yung second attack niya. Kumbaga yung second type of attack niya. So yung first type of attack niya, yun, mabagal lang yun. Yung parang maglalabas siya ng line na ano, kailangan ilayo nyo yung shadow nyo tsaka yung character nyo kapag nag-i-skill siya para hindi mabawasan yung ano nyo, oras nyo. Ito, kapag kayo tinamaan niya, 60 seconds, okay, 1 minute. Kaya dito, akala ko, hindi ko na po matatapos yung run kasi nakailang hits siya sa akin dyan. Sobra, ang hirap po niyan kapag di kayo sanay. Since second time ko lang to and first time ko siya nakalaban, yung skill na yan po talaga yung mari sa akin, okay? Sobrang bilis yan. 4 na beses niya ata ginagawa yan, kaya maganda kung mabilang nyo kung ilang beses niya ginagawa yung ano, yung una niyang skill. Alam ko 4 rin. Pagkatapos ng 4 na yun is gagawin niya na yung parang sunod-sunod na sword slash. So pag ginagawa niyo yung mga sword slash na yun, maganda mga tit kuya, ikot lang kayo ng ikot, dash lang kayo ng dash para maiwasan. Tapos balik na lang kayo kapag natapos yan na, saka nyo siya banatan ulit. So dito makikita nyo mga tit kuya, 1 minute na lang ang meron ako. Kala ko talaga hindi ko matatapos yung raid kasi nga tumagal ako dito kay Death Vermilion dahil doon sa may ability niyang sunod-sunod na sword slash. So dito mga tit kuya, akala ko talo na talaga ako kasi 1 minute na lang. Buti na lang po is 5 minutes yung binigay na time ng Death Vermilion, kaya makakaabot pa tayo. Then yung the rest room, yung 13, 14 ba yun? O tama, 13, 14. Ano lang to mga tit kuya? Ay, 13, madali lang to.
Tapos yung sa 14 is yung Monarch na boss. Wala kayong gagawin dito. Talagang nakatayo lang kayo. Basta babanatan nyo lang siya. Yun lang po yun. Babanatan nyo lang siya. Wala na kayo ibang gagawin sa iba. Yung Death Vermilion lang po yung pinakamahirap. Pagtapos nyo po sa Halloween Monarch, sa room 15, meron po ulit na maze. Okay? Ulitin ko yung sinabi ko. Magkaroon kayo ng fat or tamang daan. Katulad ng right side to left side. Yung diskarte nyo. Ewan ko kung paano nyo gagawin, pero ganun kasi ginawa ko. Kasi nga, hindi ko po kabisado. Okay? Mas madali siyang ganunin kaysa magpaikot-ikot kayo kung san-san. Then, sa pinaka-final boss naman mga atit kuya, which is yung Halloween Monarch, wala din kayong gagawin. Tatayo lang kayo dyan. As long na may enough kayong oras, kaya nyo to. Mga 3 minutes to 4 minutes, kaya nyo ata to. Then, kapag mas mababa na doon is baka hindi na po kayo mabot. Tandaan nyo, kailangan may Halloween fragment kayo dito pag gagawin nyo. And meron kayong susi para makuha nyo yung pinaka magandang reward. Okay? So, pag natapos nyo siya, mga tit kuya, may lalabas na yung rewards nyo, nakuha nyo sa baba. Then, yung animation or cinematic na lalabas kapag nag-a-arise kayo. So, yun mga tit kuya, nakita nyo naman sobrang dali niya lang pag solo. Sobrang doable niya pag solo kaysa may kasama kayo. Medyo nagkamali lang ako doon sa Death Vermilion kasi first time ko pong nakalaban yon. And dadagdag ko lang pala kasi hindi ko na-mention kanina sa weapon, okay? Maganda po sa weapon nyo, meron kayong Vorpal Aspect and Burning Flame. Bakit maganda po yung Vorpal Aspect? Kasi pa yung Vorpal Aspect po is nagbibigay po siya ng extra hit. Ayan o, your weapon is too fast that will hit a second time. Tapos yung Burning Flame is parang may dot siya or damage over time na makakatulong sa inyo for extra hit. So, maganda yung dalawang yon. Kunin nyo sa weapon nyo bago kayo magano. Kasi may ganun yung weapon ko. Naka-Vorpal Aspect ako. Wala akong Burning Flame sa isa ko. Actually, ayun, may Burning Flame yung isa ko, pero yung isa is wala. No? Pero, okay lang yun. Basta meron kayo ng Vorpal Aspect or Burning Flame. Pwede na yun.